Sumamba na po kayo. Salamat. Wilkins, baka hindi pa niya kaya. Huwag po kayo mag-alala, Mrs. Melon. Hindi ko siya pababayaan. Wilkins, sumakay ka na rin. Halika na. Opo, Master. fb.com/olamat.nagpipihira. Babay sa inyo. Babay, Master Cedric. Wilkins, huwag mo pababayaan ang bata. Oo. Nagsasanay na ba sa labas si Sede? Opo, kaya lamang sabi niya ay higit siyang masisiyahan kung kasama kayo. Bakit nga po ba hindi kayo lumabas at tingnan ninyo ang inyong apo? Marami pa akong dapat basahing papeles. Bigyan mo pa ako ng iba. Opo, eto po, tingnan ninyo ito. Ito. Wilkins, dito ka ba pinanganak sa lugar na ito? Opo, Master Cedric. Dito po ako pinanganak at dito ako lumaki. Kung gano'n, alam mo lahat ang mga nangyayari dito. Siyempre, hindi naman lahat, Master Cedric. Pero alam nyo, nung isang araw, may isang baboy na nanganak ng 8 biik, Master Cedric. Ha? Pwede ba yun? Magkaroon ng 8 biik na anak ang baboy? Oo, meron pa nga ako nakita rito, Master Cedric, nanganak ng 10. 10! Oh. Huh. Eh, kumusta naman yung 8 biik na kapapanganak lang? Ayun, ang lulusog at ang tataba nila, mukhang mga baboy lahat, siyempre. Ay, Master Cedric, ba't ba puro baboy ang pinag-uusapan natin? Ha? 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 Sedi, Mami! hindi ako makapaniwala. Parang panaginip lang ang lahat ng ito. Mami, tingnan ninyo. Meron ako sariling kabayo. Ang ganda niya, hindi po ba? Ang ganda nga niya, anak. Siya ba si prinsipe na ibinigay ng lolong mo sa'yo? Opo, Mami. Mrs. Errol, pasensya na po kayo at nahuli kami. Hindi na bale, narito na kayo. Si Wilkins ang nagtuturo sa aking mga bayo, Mami. Ang galing niya. Siya nga ba? Hindi po ako. Si Mr. Chamberlain po ang nagtuturo talaga sa kanya. Umaalalay lang po ako. Di ba, Master Cedric? Kung ganon, ay maraming salamat sa iyo, Wilkins. Salamat sa pag-alalay mo. Ang totoo po, kaya magaling si Master Cedric ay dahilan na rin sa kanyang likas na talino at masipag mag-ensayo. Teddy! Colin! Ay, ang gandang kabayo. Gusto ko sumakay sa kanya. Napakaliit mo pa, Colin. Hindi pa maaari. Kahit na! Teddy! Sige na! Sakay ako sa kabayo mo, please! Sige, Colin, sumakay ka na rito. Talaga? Hindi ako makapapayag, Colin. Sa palagay ko po ay hindi titigil si Colin ng kapipilit hanggat hindi na pagbibigyan. Halika na, Colin, sakay ka na, bilis! Halika na! Dito! Ako, ano mangyari sa kanya? Ay, sakay na ako! Buhati mo na ako! Dali! Sabi mo eh, halika na! Oh. Wow, mas mataas pa ako ngayon kay Lola at kay Tita. Mataas pa ako sa inyo lahat. Sarap sumakay, no? Oo nga. Yeah! Masarap talaga sumakay sa kabayo, no?
Ah. Wag na. Salamat na lang. Halika na! Ah. Wilkins, isakay mo siya sa kabayo ko at tulungan mo siya. Paano ka naman? Eh, di bale. Ikaw ay may sugat eh. Hawak ka lang mabuti dyan, Colin, ha? Alam ko. Master Cedric, maaari niyo pong gamitin ang aking kabayo. Ayoko bumaba dito, ha? Sa kabayo ko naman siya sasakay eh. Mr. Wilkins, dito ko. Pero, Colin... Basta. Halika. Ah. Halika. Wilkins, tulungan mo naman kami. Oh! Halika. Ah. Dahan-dahan lang. Hatid ka namin. Saan ka nakatira? Sa Earl's Court. Kung gano'n, halina kayo sa Earl's Court. Tara! Opo, Master! Prinsipe, ingatan mo siya, ha? Sige, Wilkins. Tara! Ako si Sedi. Anong pangalan mo? Hartel, tinawag ka nilang master. Dugong bughaw ka ba? Kaya gagalak kitang makilala. Artel, ako naman si Colleen. Kilala na kita, Colin. Matagal na. Bakit hindi mo ako pinapansin? Ang yabang mo. Hartel, saan ka dito nakatira? John. Magandang araw po. Magandang araw naman. Ha? Hartel! Hartel! Anong takasakay ka sa napakagandang kabayong yan? Irma, kasama namin ang apo ng konde. Ha? Siya? Apo ng konde? Ha? Hartel, pagaling ka agad, ha? Bye-bye, Hartel. Sige, Hartel, bye-bye. Maraming salamat! Ano? Pinasakay ni Sedi ang ibang tao sa kanyang kabayo at naglakad lamang siya. Iyon po ang kagustuhan ng inyong apo. Mapilit po siya, mahal na konde. Bakit mo pinabayang mangyari ang ganon, Wilkins? Ngunit mapilit po si Master Cedric na maglakad na lamang ho. Talagang matulungin po si Master Cedric Jefferson. Yun naman pala ang dahilan ay wala ka nang magagawa. Lumayas kayo sa harapan ko. Ngayon din. Sige na. Opo, mahal na ko. Ang batang yun, no.
ba kayo pupunta? Doon sa malayo! Saan? Saan malayo sinasabi mo? Ha, Colleen? Doon, basta doon! Saan nga ba, Sadie? Sa Earl's Court, Colleen. Ay, oo, doon nga pala. Sige, sakay na kayo. Ihatid ko na kayo sa malapit doon. Salamat. Saan ba mismo sa Earl's Court at punta ninyong dalawa? Sa bahay ni na Hartel. Kinahartel ka mo? Bakit kilala mo siya, Peter? Oo, kilala ko siya. Bigang ko nga siya at magkaklase kami sa paaralan. Ang malas naman pala ni Hartel. Bakit mo naman nasabi yan? Kawawa naman siya at nagkaroon siya kaibigang katulad mo. Kala mo kung sino to. Oh, dito na kayo bumaba, ha? Salamat, ha? Oh. Bye-bye, Sally! Bye-bye, Colleen! Bye-bye, Peter! Salamat, Colleen! Salamat! Ay! Naku, maambon! Ay, dalihan mo, Colleen. Babagsak na mamaya ang ulan. Master Cedric, Ha? may dala po akong gamot para kay Hartel, ma'am. Eto po, oh. Oh, nag-abala pa kayo ng gusto. Ay, Master Cedric, tuloy po kayo. Salamat po. Oh, ang lakas ng ulan. Aba, sinong bata yan, Irma, ha? Ang apo ng konde, si Master Cedric. Siya ba? Abay, siya pala ang nagmagandang loob sa ating anak. Maraming salamat po. Ay, maraming salamat. Oh, aray! Galing yan kay Mrs. Melon. Sabi niya mabuti raw tong gamot. Pahiran daw ang sugat araw-araw. Salamat ha, Sadie. Ay, tumutulong ang bubong ninyo? Sandali. Pasensya na po kayo, Master Cedric. Ay, ganito ba dito? Ay, Tumutulo lagi. May kalakasan kasi ang ulan ngayon eh, Master Cedric. kaya lagi kaming may handang panahod. Panahod? Sa loob ng bahay? Hindi. Payong na lang kaya tayo. Nagbibiro lamang siya. Wala namang kaming payong. Ang hilig talaga magpatawa ng tatay ko. Nagbibiro lang talaga ako. Nakakahiya naman. Pasensya ka na. Wala kaming payong. Ayoko nga magpayong sa loob ng bahay. Sabi nila maglalabasan daw mga alupian.
Kasabihan lang yon. Malakas talaga ang tulo ng bubong. Bakit ho hindi niyo ipagawa? Hindi ho ganun kadali yon. Mahirap hong magpagawa ngayon. Ayaw kumpunihin ang dapat gumawa ng bubong eh. Bakit? Maraming dahilan at saka talagang wala kaming magawa. Gulo lang. Lagi nga nagmamakaawa ang tatay kay Mr. Newick eh. Mr. Newick? Pero masama talaga ang ugali ng mamang yun. Walang awa. Bakit nga ba ayaw ipagawa ni Mr. Newick ang bahay nila? Salbahe siya! Ano, Corinne? Sabi ng lola, wala daw puso si Mr. Newick. Kaya inis na inis ako sa mamang yun eh. Totoo po, Lolo. Ang lakas ng tulo ng ulan sa bubong nila. Hardel, biro niyo magpapayong sana kami sa loob. Kabalbalan. Talaga po, Lolo. Kunyari, nagbibiro ang tatay ni Hardel, pero hiyang-hiya siya sa akin. Nakakaawa naman sila, Lolo. Tulungan natin sila mag-anak. Alam po ninyo, Master, hindi kayo nararapat makialam sa mga bagay na yan. Si Mr. Newick po ang namamahala ng negosyo ng inyong lolo. Siya ang bahala. Sabi nila, hindi sila pinapakinggan ni Mr. Newick. Napakawalang puso naman ang Mr. Newick na yun. Lolo, tulungan natin sila. Katulad ng ginawa natin kay Mr. Higgins. Sulatan natin si Mr. Newick. Ako na sana susulat pero mali ang spelling ko eh. Nakakahiya. Sige, ako na lang ang gagawa ng sulat, iho. Ay! Ang bait talaga ng lolo ko. Talaga. Oras na po ng inyong pagtulog, Master Sedi. Ay, oo nga pala. Good night, Lolo. Good night. Jefferson! Pinaiinit ang ulo ko ng Newick na yon. Ipatawag siya bukas na bukas rin. Masusunod po, mahal na konde. Hindi ko ito mapapalampas.